Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay natapos ng magawa ang blade ni Yuwon na pinangalanan nito na White Dragon Blade, na agad naman na nitong kinuha sa blacksmith. Sa mismong araw din na ito, alas 10 ng umaga, ay magaganap na ang ika-6 na pagsusulit sa Demonic Academy Grand Martial Art Training Ground, ay pinag-uusapan ito ng lahat ng manunood sa magaganap na labanan, at sinasabi na isa talaga itong halimaw upang kumuha ng ika-6 na pagsusulit, at hindi makapaniwala ang mga ito dahil sa nagawa nitong makaabot sa Grandmaster Prowess, habang ito ay nasa loob ng Demonic Academy, ngunit makakaya ba nitong makatagal sa isang Council Elder? Sabi pa ng iba na tingin nito ay alam nila kung sino ang pinili nito, sigurado ay isa sa mga miyembro ng 6 na main clan. Hindi naman ito sinang-ayunan ng isa pa at ang ganitong desisyon ay napakatanga upang gawin. Ang lahat naman ng mga usap-usapan sa paligid ay masaya lamang na pinapakinggan ng ating bida. Nang nakita na ng lahat ang paglabas ni Left Guardian, ngunit nagtataka ang mga ito kung sino naman kaya ang kasama nito. Sabi naman ng isa na ito ay ang 9th Council Elder, clan leader ng Nihility Clan, na si Samayui. Agad namang natuwa dito si Samachak sa pagkakakita nito sa kanyang ama. Nang may nakita na silang papalabas na makakalaban ni Cheon Yuwon, at mula dito ay lumabas ang leader ng Poison Clan. Sa pagkakakita dito ay nagulat naman ang mga ito, at napapatanong kung talaga ba na ang Poison Clan leader ang napili nitong kalabanan, dahil base sa mga narinig nila ay ang mga tao na kumalaban sa poison technique niya, ay sa huli ay naluso ang mga buong katawan ng mga ito. Nag-anunsyo ang Left Guardian na bago simulan ng labanan, ay pinapasalamatan nito ang 12th Council Elder sa pag-unlak nito sa paanyaya ni Brigade Leader Cheon Yuwon, at ang ika-6 na pagsusulit ay ang magpapatunay ay ang 9th Elder, at leader ng Nihility Clan. Tinitigan naman nito ng masama ang Left Guardian habang ito ay nagsasalita. Napansin naman ito ng Left Guardian, kaya naman sa isip nito ay gaya ng kanyang inaasahan ay nagagalit pa din ito sa kanya dahil sa pagkakakulong nito ng 2 taon sa nangyari sa detention center. Pinagmamasdan lamang ni Yuwon ang 12th Elder na si Baekho, at maya-maya pa ay sinabi na ng Left Guardian, na ang ika-6 na pagsusulit ay umpisahan na. Pagkasabi nito ay mabilis na sumugod dito si Baekho sa ating bida. Nang magpang-abot ay matagumpay naman na nasalag ito ni Yuwon. Napapasabi naman ng mga kasamahan nito na sobrang nagmamadali na tapusin ng clan leader si Yuwon sa harapan nila, at nababahala ang mga ito. Sinundan naman agad ito ni Baekho ng pag-atake, ngunit nagulat ito dahil sa sobra nitong bilis na pinapamalas sa kanya. Nagulat naman dito ang isang Council Elder at sinasabi na ang ginawa ni Yuwon ay ang teknik ng Grand Guardian. Kahit si Left Guardian ay namamangha at napapatanong kung ang movement skill ba ng Grand Guardian ay inilagay nito sa ika-5 palapag ng library. Ngunit dahil sa mga karanasan nito sa mga pakikipaglaban, ay agad naman itong nakaikot patungo sa kinaroroonan ni Yuwon, at nakagawa ng isang depensa, sa nangyari ay napa-atras dito si Yuwon. Natutuwa naman itong pinupuri ng ating bida dahil sa bilis ng pag-iisip nito. Sa isip naman ni Baekho, ay pinupuri niya si Yuwon dahil sa maayos na pagkopya nito sa bilis ng movement ng Grand Guardian. Kaya naman sa tingin nito ay uumpisahan niya ito sa pagpapabagal ng mga paa niya, at inatake niya si Yuwon gamit ang Chi Blast. Nagulat naman sa nakitang ito si Yuwon. Sa ginawang ito ni Baekho ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa harapan nila. Ngunit bigla namang tumalon mula dito si Yuwon. Sabi nito na mukhang sinusubukan niyang pabagalin ito sa pamamagitan ng pagpunterya sa kanyang mga paa. Nagulat naman dito si Baekho, dahil sa hindi niya inaasahan ito. Nagsigawa naman si Yuwon ng isang atake at ito ay ang Butterfly Dance Second Technique, Light Butterfly Circular Movement, na agad ding sinagot ng pag-atake ni Baekho ng Demonic Killer Pulverizer, 5th Technique Destruction Staff. Sa nangyaring sabayan ng dalawa ay halos nabingi naman at nanakit ang mga tainga ng mga nanunood dahil sa tunog na nagagawa ng pagsasabayan ng 2 malalakas na atake. Nang matapos ang dalawa ay agad na napatalsik ang dalawa sa lakas ng kanilang mga pag-atake. Matapos ay nakatayo lamang si Yuwon sa harapan nito, di naman makapaniwala si Baekho,
dahil anong klase ang sandata nito, dahil kahit na napakanipis lang ng blade nito ay nagawa niyang magasgasan ang kanyang iron staff. Hindi pa iyon, dahil akala nito na wala itong mga karanasan sa pakikipaglaban kahit na isa pa itong Grandmaster, dahil sa pakiramdam niya ay parang isa itong malakas na veteran fighter, at ang isang ito ba ay tunay na isang anept Grandmaster lamang. Gumamit na ito ng kanyang 10-star chi mula pa ng una, ngunit ang chi na nakapalibot sa blade nito ay kinokontra ang sa kanya, at hindi pa nito ipinapakita ang lahat ng kakayanan nito sa kanya, hindi pa ito nakakita ng halimaw na may kakayahang maging malakas ng kasing bilis ng kay Qian Yuwon. Kaya naman ngayon ay naiintindihan na nito kung bakit si Lady Mu ng Dark Clan ay nasabi ang mga bagay na iyon. 6 na araw bago ang ika-6 na pagsusulit, ay kinatagpo nito si Lady Mu, na nagsadyang puntahan ito sa kanilang lugar ng Poison Clan. Sabi nito kay Lady Mu, na upang utusan siya na tanggapin nito ang request na mula sa Demonic Academy, ay hindi ba nito alam na ito ay paglabag sa kanilang otoridad, kahit na isa ito sa asawa ng Lord, ay wala itong karapatan upang utusan siya, na isa sa mga council elder, at leader ng ibang clan. Sinagot naman siya dito ni Lady Mu, na alam nito ang kinaroroonan ng Divine Doctor, sa narinig nito ay nagulat naman si Baek-oh dito. Dagdag pa ni Lady Mu na sigurado siya na narinig na nito ang patungkol sa tanyag na doktor sa Central Plains, na may kakayahang magpagaling ng kahit na sino hanggat ito ay hindi pa patay, at ang Divine Doctor na ito ay maaaring magamot ang kanyang apo. Sabi dito ni Baek-oh na alam din nito na walang nakakaalam sa kinarunan ng Divine Doctor. Sinagot naman siya nito na sa kanyang nakaraan ay may ibinigay sa kanya ang lolo nito na isang medalya na mula sa Divine Doctor. Sabi nito sa kanya na maaari mong makita ang doktor kung dadalhin mo ang medalya na ito sa isang tamang lugar. At inutusan siya ni Lady Mu na patayin niya ito, at kung ang race luto nito ay magiging malaki ay ipinapangako nito sa kanya na ang kanilang Dark Clan ay aktibong tutulungan ang mga ito, dahil sa ang hinaharap na magiging Vice Lord ay dito nakasalalay. Kaya pala siya ang pinili nito bukod sa ibang mga Council Elders, at ang ganito kalakas na kakayahan, ay ang kahit sino na bababa sa Third Council Elders ay walang kakayahan upang matalo ang isang ito. Tama si Lady Mu, dahil ang pinakamasamang resulta nito ay ang 6 na main clan ay haantong sa pagharap sa pinakamalakas nitong kaaway. Kaya naman ay kailangan na nitong mamatay dito, at agad itong nagpalabas ng isang napakalakas na aura sa kanyang katawan. Sa nakita naman na ito ni Yuwon ay nag-umpisa na itong maging alerto. Nagulat naman ang Left Guardian at ang Council Elder sa nakikita ng mga ito, dahil ang isang ito ay nag-uumpisa ng magpalabas ng malakas nitong lason, at ano ba ang iniisip ni Council Elder Baek, mukhang plano na nitong paslangin ang humahamon sa kanya. Nababahala naman dito ang Left Guardian para kay Yuwon. Maya-maya pa ay natapos na ito sa kanyang paghahanda ng isang atake at ito ay ang Poison of Destruction 7th level. Kitang-kita naman ng mga ito ang nangyayari sa labanan, at napapatanong kung sino naman kaya ang may kakayahan na matalo ang ganiyang kalakas na halimaw, dahil si Yuwon ay mukhang dito na mamamatay. Kinakabahan naman at nag-aalala ang mga kasamahan ni Yuwon at napapasabi na lang si Heobong na sumuko na lang dito si Yuwon. Sa nangyayari ay hindi naman nagpakita ng takot dito ang ating bida at naghahanda lamang para sa mga susunod nitong mga gagawing pag-atake. Nang bigla naman na itong inunahan ni Yuwon sa pagsugod, nabigla naman dito si Baek-oh sa ginawang ito ng ating bida, kaya naman ay agad na nitong isinaboy sa ating bida ang mga inipon nitong mga poison gas na nanggaling sa kanyang katawan. Napasigaw naman dito si Moonju, dahil sa kitang-kita ng mga ito kung papaanong saluhin ng buong buo ni Yuwon ang ataking ito ng Council Elder. Sabi naman dito ni Baek-oh na sapat na ang mga iyon upang malusok kahit na ang kanyang mga buto, at ang tangi lamang nitong sisisihin ay ang kanyang sarili sa pagiging mangmang nito. Ngunit mula dito ay may nakita itong papalapit na atake sa kanya, kaya naman ay nagkaroon ito ng gulat na ekspresyon. Agad naman niya itong sinalag gamit ang kanyang iron staff. Ngunit nabigla ito nang matapos niyang matagumpay na masalag ito ay mabilis na nasa harapan na nito si Yuwon.
Agad na naghanda ng malakas na suntok si Yoo-won at sinasabi na ngayon ay ito naman ang kanyang pagkakataon na atakihin siya. Nagtataka naman ang ekspresyon nito dahil sa kanyang nakikita, dahil ang mga sugat na natamo ni Yoo-won ay mabilis na gumagaling, habang ito ay nalulusaw. At dahil sa abala itong isipin ang kakaibang pangyayari sa katawan ni Yoo-won, ay matagumpay na tumama ang malakas na suntok nito sa kanyang katawan. Sa lakas ng pag-atake sa kanya, ay napasuka ito ng dugo habang papabagsak. Naiinis naman ang mga nanunood na kadet dahil sa hindi nila makita ang mga nangyayari, dahil sa kapal ng usok na nakapalibot sa dalawang naglalaban, at ano naman na kaya ang nangyayari sa dalawa. Umiiyak naman sa tindi ng hinagpis na nararamdaman si Heo Bong, pati si Wang Hol ay malungkot na napapasabi na tapos na ang lahat para sa kanila. Dahil sa ganong kalakas na lason, ay kahit na gaano pa kalakas ang chi ng isang martial artist ay maaring maluso, na kahit pa ang mga buto nito. Pati si Moonju ay palihim na naiiyak at sinasabi na bakit pa nito naisipan na ang Poison Clan pa ang naisin nitong makalaban, nang may napansin naman si Wang Hul sa lugar ng labanan. Mula sa makapal na usok ay may tumilapon at nagawang magpagulong-gulong sa lupa sa malayong distansya. Napapasabi naman si Senior Hu na hindi ba sobra na ito para danasin ito ni Yoo-won, nang bigla naman itong nabigla din sa kanyang nakita, dahil ang tumilapon ay hindi si Yoo-won kung hindi ang Council Elder ng Poison Clan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang mawala ang makapal na usok ay lumitaw si Yoo-won na walang natamo na kahit na anong pinsala mula sa atake ng Council Elder, sobra namang namamangha ang isa pang Council Elder kay Yoo-won, dahil sa nagawa nitong makayanan ang lason na tinataglay ni Council Elder Baekho. Dahil ang Poison Clan Elders Poison Arts na nakita nito sa panahon ng digmaan sa pagitan ng Martial Artist Alliance, ay sobrang nakakamatay upang tawaging genocidal weapon, na kahit na ang Grandmaster na si Ok Mayong ng Wudang Clan ay nagawang maluso gamit ang kanyang poison art. Hindi naman makapaniwala dito ang Left Guardian, kahit pa nakikita na ito ng kanyang mga mata. Matapos makatayo ni Baekho mula sa pagkakatilapon nito sa natamo nitong atake sa ating bida, ay sinabi nito na nagawa ni Yoo-won na mabali ang kanyang ribs kahit na pinrotektahan na niya ito gamit ang kanyang chi armor. At hindi lamang ang chi nito ang malakas, ngunit pati na din ang kanyang physical strength ay lagpas pa sa kanyang imahinasyon, at ang kakayahan nitong mag-regenerate ngayon lamang. Bigla naman itong napatanong kung anong klase ba ito, kung tao pa ba itong maituturing. Bigla naman itong natigilan sa kanyang pag-iisip nang makita nito si Yoo-won, dahil ito ay nagsagawa na ng pag-atake sa kanya, gamit ang butterfly dance, secret technique, 10,000 butterfly dance. Bigla naman itong nagulat dahil sa hindi na nito namalayan ang kanyang iron staff, ay nawala na sa kanyang kamay dahil sa pagkakatalsek nito kanina lamang, kaya naman ay sinabi nito na wala na siyang iba pang pagpipilian, at agad na itong nagpalabas ng isang malakas na depensang pang-atake. Sa nangyari ay nabigla naman dito si Yoo-won, dahil sa isa itong reflective force. Naalarma naman ang system nito na agad niyang ilalabas ang mga lason nito sa katawan, at mabilis na papagalingin ang mga sugat nitong natatamo. Sa isip naman ni Yoo-won na nahihirapan itong masalag ang mga ito gamit ang kanyang White Dragon Blade, dahil sa matinding poison chi na nagmumula dito. Nang sumigaw naman ito ng malakas, kasabay nito ay ang pagtilapon ng malalakas na poison chi sa paligid. Dahil sa ginawang ito ni Baekho ay matagumpay nitong napaatras ng malayo si Yoo-won, mabuti na lamang at matagumpay niya itong nasalag gamit ang kanyang White Dragon Blade. Napapaisip naman ito, dahil ang ibig sabihin ay ang poison chi na kanyang ipinalabas kanina lamang ay hindi pa ang kanyang buong lakas. Nababahala naman dito ang Left Guardian dahil ang nakikita nito ay ang poison form, at ito na ang katapusan ni Yoo-won dahil walang isa sa mga ito ngayon ang may kakayahan na mapahinto siya dito. Ang 8th level ng Poison of Destruction ay isang poison form na kung saan ang lason ay ikaw na mismo. Ang 7th level ay hinahayaan ka na makontrol ang 100 uri ng lason. Ang 8th level ay umiikot ang lason ng 3 beses sa loob ng katawan,
nagagawin ang iyong katawan ay mas matigas pa sa isang kalasag, at magagawa mo nang makapagpalabas ng poison chi na kayang lumuso ng kahit na anong malaking bagay. Sabi ni Baek-oh na nagawa nitong may palabas niya ang kanyang 8th level ng Poison of Destruction. Ngayon ay bakit hindi nito subukan siya na pahinturan ulit gamit ang kanyang ipinagmamalaking sandata. Sa isip naman ni Yuun na ang White Dragon Blade pala ay wala ng epekto sa kanya ngayon, kaya naman ay itinusok niya ito sa lupa, at nag-umpisang magpalabas ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Sa sobrang lakas naman ito ay ramdam na ramdam ito ng lahat ng mga nanunood, at sa nangyari ay wala na silang mga makita pa. Natatawa naman dito si Baek-oh, at sinasabihan siya na gusto pa pala nitong ituloy ang ginagawa nitong mga pakulo. Nang bigla namang may lumabas sa kamay ng ating bida, sa nangyari ay napahinto naman dito si Baek-oh. Sabi niya na kaparehas ito ng enerhiya na naramdaman niya kanina, at sigurado siya na ang isang ito ay malakas na atake, mula sa kamay ni Yuun ay lumabas ang Black Sword nitong itinatago. Sabi nito na dahil sa ang isang ito ay sigurado siya na isang malakas na atake, ay kailangan na nitong unahan siya sa gagawing pag-atake nito, kaya naman ay sinabihan niya ito na mamatay, at nag-umpisa ng maghanda ng malakas na atake sa ating bida. Ngunit habang ginagawa niya ito ay may papalapit ng mga atake na nagmumula kay Yuun ang papalapit sa kanya. Nang bigla niya itong nakita sa kanyang harapan, kaya naman ay agad na nitong binitawan ang inipon nitong malakas na atake sa ating bida. Ngunit sa ginawa niyang ito ay agad lamang itong sinabayan ni Yuun, at winasak ang atake niya sa kanyang harapan. Sa nangyari ay nanlaki ang mga mata nito dahil sa pagpapawalang bisa ni Yuun sa inihanda nitong malakas na atake para sa kanya, at maya-maya pa ay sinalo ng katawan nito ang lahat ng pag-atake ni Yuun sa kanya. Ngunit hindi pa dito natapos si Yuun, dahil agad din itong naghanda pa ng kanyang panghuling atake sa Council Elder na si Baek-oh, at agad nitong hiniwa ito gamit ang Black Sword sa kanyang leeg bilang ang kanyang huling atake. Sa lugar naman ng mga nanunood ay nagtataka ang mga ito kung ano na ba ang nangyayari sa dalawa, dahil sa kapal ng mga alikabok sa lugar ng labanan ay wala silang makita na kahit na ano mula sa mga ito. Nang unti-unting nawala ang usok ay may nakita sila ditong mag-isa na lamang na nakatayo, kaya naman ay napapatanong ang mga ito kung sino naman kaya ito. Nang mawala ay nakita nilang nakatayo ay si Yuun na punong-puno ng dugo sa katawan nito, at may hawak itong ulo sa kanyang kamay. Ang mga nanunood naman ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, at pati ang Council Elder ay napanganga na lang sa mga nangyaring labanan ng dalawa at sa naging resulta. Naiiyak naman si Moonju, at pati na din si Heobong dito. Maya-maya pa ay nag-umpisa ng magbulungan ang mga manunood sa kanilang nasaksihan, na si Brigade Leader Chen Yuun, ay tinanggalan ng ulo ang leader ng Poison Clan at ang pang-12th Council Elder ng kanilang demonic cult. Sa isip naman ni Left Guardian na nagawa nitong mapugutan ng ulo ang Council Elder na si Baek-oh, kahit na ito ay nasa kanyang ipinagmamalaking poison form, dahil siya ay aminado mismo na hindi magagawang manalo kapag ito ay nasa poison form. Ang batang walang alam na kahit na anong martial art, ay naging isa sa mga top martial artist ng demonic cult sa loob lamang ng 4 na taon. Galit na galit naman sa nangyayari ang young master ng Dark Clan na si Qian Muyon, at maya-maya pa ay umalis na agad ito dito sa panunood. Humahanga naman si senior instructor Hu dito at totoo talaga na nagmula ito sa lahi ng mga Qian, ngunit bilang patunay ng kanyang lakas upang magawang mapaslang ang leader ng Poison Clan, ay paano naman kaya aaksyon dito ang buong Poison Clan, ngayon na ang kanilang leader ay nawala na, at ang 6 na main clan ay ano ang sunod na magiging hakbang. Sa isip naman ni Yuun na may mga natitira pa din itong paraan, nais lamang nitong talunin si Baek-oh sa pamamagitan ng butterfly dance lamang, ngunit wala itong epekto sa kanyang poison form, kagaya ng ginawa ni Baek-oh na may natitirang alas sa kanyang bulsa. At kahit na ang mga natitira nitong kalaban ay mayroon ding ganito panigurado, at kailangan nitong maging mas malakas pa, dahil ito na ang umpisa ng kanyang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ina. Nang matapos ay agad namang inasikaso ang bangkay ng Council Elder na si Baek-oh.
Matapos ay inanunsyo na ng Left Guardian ang pagkakapasa ni Brigade Leader Xian Yuwon sa ika-6 na pagsusulit, at nagbigay naman dito ng paggalang si Yuwon at Yumiko. Masayang-masaya namang binabati ng kanyang mga kasamahan ang tagumpay na nakamit ng kanilang pinuno na si Xian Yuwon. Nagbiro naman ang isa nitong kasama na sa tingin nito, ay dapat na nilang itawag kay Yuwon ngayon ay ang Council Elder Xian Yuwon. Sa kabilang banda naman ay tinawag ng Council Elder ang kanyang anak na si Machok, tuwang-tuwa naman dito ang kadet sa pangyayaring ito. Agad na nagkamustahan ang dalawa dahil sa tagal ng mga ito na hindi nagkita. Nagpadala naman dito ang Council Elder ng sound telepathy sa kanyang anak at tinatanong kung nakapagdesisyon na ba ito kung sino ang pagsisilbihan niya sa nagaganap na labanan ng mga tagapagmana, dahil nais niya sana pa itong pag-usapan nila bago ito umalis at pumasok sa Demonic Academy. Humihingi naman ito ng tawad sa kanyang ama, dahil gusto sana nitong pumili sa isa sa mga Vice Lord candidate ng 6 na main clan, ngunit ang puso nito ay sinasabi na piliin si Brigade Leader Xian Yuwon. Napasabi naman ng Council Elder dito na totoong ito ay talagang sa kanya nagmana. Nagulat naman dito si Machok sa di inaasahan nitong reaksyon mula sa kanyang ama. Bago umalis ay masaya nitong sinasabi kay Machok na nirerespeto nito ang kanyang desisyon, at ang Young Master Xian Yuwon ay makakasigurado na malaking tulong ang pagsuporta nito sa kanya. Dagdag pa nito na kung papalaran sila ay maari niya itong maging brother-in-law, kaya naman ay bantayan nito ang kaligtasan ng Young Master. Masaya naman itong pinapakinggan ni Machok. Makalipas ang 1 oras, sa tapat ng Demonic Academy, Director's Office, ay inuutusan ni Left Guardian ang mga instructors na magbantay sa labas ng kanyang silid. Nagtataka naman dito si Yuwon dahil sa inuutos sa kanila ng Left Guardian. Nang makapasok na ang mga ito ay nagpalabas na ito ng malakas na aura barrier sa paligid ng silid. Nang bigla naman itong napaluhod sa harapan ni Yuwon, at masiglang sinasabi na ang Young Master ay madaming pinagdaan ng hirap hanggang ngayon, at taos puso itong binabati siya sa pagkakapasa sa ika-6 na pagsusulit ng Demonic Academy. Gulat naman sa nangyayari si Yuwon at nagtataka sa ginagawa ng Left Guardian sa kanyang harapan. Kaya naman ay itinanong na niya ito kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa niyang ito. Sinagot naman siya ng Left Guardian na dahil sa natapos na nito ang lahat ng pagsusulit sa Demonic Academy, ay binibigay lamang niya dito ang tamang pagrespeto sa miyembro ng Qian lineage. At nais nitong humingi ng paumanhin dahil sa hanggang ngayon ay nasa ilalim pa din sila ng mga batas ng Demonic Academy, at ngayon na sigurado na siya, ay hindi na nito makayapa na panoodin ito. Dagdag nito na nanghihingi siya ng paumanhin ngunit may nais itong itanong sa ating bida, kung nakuha ba nito ang Heavenly Demonic Founder Epiphany. Nabigla naman dito sa tinatanong sa kanya ng Left Guardian si Yuwon, kaya naman ay sinagot niya ito na hindi niya alam kung ano ang mga sinasabi nito sa kanya. Kaya naman sinabi sa kanya ni Left Guardian na alam nito na hanggang ngayon ay hirap itong magtiwala sa kanya. Kaya naman ay inilabas nito ang kanyang medallion at sinabi, siya na si Li Huamyong, Left Guardian ng Heavenly Demonic Cult, ay ibinibigay ang kanyang suporta kay Young Master Xian Yuwon, sa labanan ng mga taga-pagmana, at bilang patunay ay ibinibigay nito ang medallion ng kanilang Guardian family. At sinasabihan ito na sana ay tanggapin niya ito, di naman makapaniwala si Yuwon kung talaga ba na totoo ang nangyayaring ito sa kanyang harapan. Matapos ay sinabihan naman niya ito na hindi ito sigurado kung makakaya niyang pagkatiwalaan siya, dahil alam naman nito na isa siya sa mga malapit na pinagkakatiwalaan ng kanilang Lord. Sa isip naman ng Left Guardian na mukhang mas nagiging maingat ito, mukhang natutunan na nito ang mga kinakailangang mga kalidad sa pagiging Vice Lord, kaya naman sinabi nito na tama siya, dahil pinagsisilbihan niya ang Lord bilang ang kanyang Left Guardian, at mahigpit na sinasabi sa batas na hindi dapat sila sumuporta sa kahit na sino. Ngunit, may prioridad na mag-aalis sa batas na sinusunod nila, at napatanong naman si Yuwon kung ano naman ito. Kaya naman sinabi nito na ang kanilang pamilya, ay kinikilala ang tunay na tagapagmana ng mga kaalaman ng Heavenly Demonic Founder bilang ang susunod na Lord,
at ang sasabihin nito sa kanya ay isang sekreto na tanging iilan lamang sa kanilang demonic cult ang nakakaalam, kaya naman ay dapat nitong itago ito sa kanyang sarili. Ang Heavenly Demonic Sword Technique na ngayon ay ipinapasa-pasa sa mga nagiging lord ng demonic cult, ay hindi ang tunay na sword technique ng demonic founder. Sa narinig ni Yu Wun ay gulat naman ito, at sinasabi na ibig bang sabihin ito. Sabi ng Left Guardian na tama siya, dahil ang tunay na sword technique ng Heavenly Demonic Founder na ipinapasa-pasa sa mga susunod na Lord, ay nawala na 500 taon na ang nakakalipas. Ang tatlong Guardian families na nahahati sa Grand Guardian Family, Left Guardian Family, at Right Guardian Family, ay nagsilbi sa founder ng demonic cult, na unang Lord, at ang Heavenly Demon, hanggang sa kasalukuyang Lord, Qian Yuzhong. Ang orihinal na demonic cult ay walang estruktura na kung saan ay maraming bilang ng tagapagmana ang ipinapanganak mula sa 6 na main clan. Ang orihinal, ay ang Lord ay kukuha ng Holy Maiden, ang babaeng pinili ng Holy Fire upang kanyang maging asawa, at dahil sa ang bata ay ipinanganak ng Holy Maiden at maging isang Vice Lord, ay walang kahit na sinong clan ang magkakaroon at makakakuha ng kapangyarihan. Ngunit may isang hindi magandang pangyayari ang naganap 500 taon na ang nakakalipas. Ang demonic cult ay nag-umpisa mula sa Zoroastrian Church sa Xinjiang, matapos na maging lord ng cult, ay kailangan nitong magpunta sa isang pilgrimage sa Heavenly Mountain sa Xinjiang sa loob ng 10 taon. Ang lord ng panahon na iyon ay ang Lord Qian Muhui, ay umalis sa isang pilgrimage sa kanyang ika-5 taon bilang lord. Sa pilgrimage na iyon ay ang Lord at halos iba nitong mga kasamahan ay bumalik ng patay na, kasama na ang Right Guardian ng panahon na iyon. Nagtataka naman dito si Yu Wun, at sa isip nito na sino naman kaya ang makakagawa nito sa Lord, dahil ang Lord ng Heavenly Demonic Cult ay isa sa top 5 martial arts sa mundo, sinabi naman ng Left Guardian, na ang Blade God. Nanlaki naman ang mata ni Yu Wun sa sinabing ito ni Left Guardian. Dahil ang Blade God na ito ay narinig na niya dati pa. Ang Sword Demon ay ang taong sinasabing pinakatanyag na swordsman sa kasaysayan ng kanilang demonic cult, at ang tanging tao lamang na hindi nito natalo ay ang Blade God. Ang Lord Qian Muhui ay may isang anak mula sa Holy Maiden ngunit ito ay isang babae. Kaya naman ang pagpapasa sa lahi at ang Heavenly Demonic Sword Technique ay tuluyan ng nawala. Ang Lord Qian Muhui ay namatay nang walang naiwang tagapagmana, at dahil sa ang naunang Lord bago sa kanya ay namatay kaagad dahil sa sakit, ang demonic cult ay kinaharap ang pinakamalaking pagsubok nito. Upang ito ay maresolba, ang Sword Demon, na ang First Council Elder ng panahon na iyon ay tumayo bilang ang Vice Lord. Dahil ang Sword Demon ay sobrang talentado sa madaming aspeto, hindi lamang sa martial arts, ay nagawa din itong maibangon ang demonic cult ng mabilis. Nang maging maayos na ang demonic cult, ay ang kanyang naging unang prioridad ay ang maibalik ang nawalang Heavenly Demonic Sword Technique, magmula sa breathing at cultivation technique, hanggang sa daloy ng chi at control, dahil sa walang ibang nakakaalam, ay walang paraan upang maibalik ito. Kaya naman ay pumunta ang Sword Demon sa detention center. Ito ang unang beses na may pumasok dito na wala sa pamilya ng Qian, ngunit wala sa mga nagdaang mga lord na pumasok dito ang nagawang maunawaan ang Founder's Epiphany, at ito ay parehas din sa kalagayan ng Sword Demon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nagawa nitong makopya ang mga movement para sa sword techniques mula sa mga bakas ng espada sa Sapphire Monoliths. Ngunit kung wala ang tamang chi control methods at cultivation technique, ay hindi nito maisasagawa ang techniques. Sa isip naman ni Yu Wun na wala pala talagang nakaalam ng sekreto dati pa man. Ang Sword Demon ay lumabas sa detention center matapos ang 3 taon, gamit ang mga bakas ng espada sa mga monolith bilang basehan at dagdag ng kanyang pagkaunawa, ay nakagawa ito ng bagong Heavenly Demonic Sword Technique. Ang mga Council Elders ng panahon na iyon, ay nagsipag sang-ayon na katulad nito ang nawalang Heavenly Demonic Sword Technique, kaya naman ay napagdesisyonan na ito ang ipapasa sa anak na babae ng Lord.
Kaya naman ay ang Sword Demon ay inilipat ang mga monolith mula sa detention center sa loob ng precious library ng Demonic Academy. Sigurado siya na nakita din niya ito, ang mga magugulong marka ng espada sa likod ng monolith ay ang naiwan ng Sword Demon. Nagtanong naman dito si Yuwon na kung bakit anong nangyari at ang mga marka ng espada nito ay ginawa sa monolith. Mayroon bang dahilan upang sa monolith ito gawin kahit na masisira nito ang Founder's Epiphany? Ang Sword Demon ay mayroong kopya ng kanyang Heavenly Demonic Swords Marks, at inorganisa ang sword technique na ito sa kanyang secret book na gawa niya, at sa pagkasira ng monolith ay hindi naman ito may iwasang bagay. Si Monk Gangwon, ng Shaolin Temple, na isa sa 5 tanyag na martial master sa panahon na iyon, ay pinaslang saktong matapos ang 2 taon ng Blade God, sa Mount Song sa Henan Province. Nang matapos ang 2 taon ulit, ay isa na naman sa 5 mga tanyag na martial arts master ang namatay. Ang Death Steel, Fist King Yuk Jong Gaem, ay pinaslang ng Blade God, sa Jiangsu Province. Dahil sa nahulog ito sa Heaven and Earth Net, ang katawan nito ay natagpuan lamang matapos ang 10 araw mula sa pagkamatay nito. Ang Heaven and Earth Net ay isang teknik na ikukulong ang isang tao. Napasabi naman dito si Yuwon na ang lahat ng ito ay mga tanyag na martial arts master sa panahon nila. Ibig ba na sabihin nito, sinang-ayunan naman siya dito ng Left Guardian, na ang 3 tao na ito na pinaslang ng Blade God ay parte ng 5 tanyag na martial arts master. Dahil sa ang 3 sa mga tanyag na master ay napabagsak ng Blade God, ay ang reputasyon nito ay tumaas ng hanggang langit. Sa 5 tanyag na mga martial arts master ay may natitira pa naman, si Chong Myung ng Wudang Sword Sage, at ang Demon Sword. Ngunit ang lahat sa martial realm ay kinilala na ito bilang ang pinakatanyag sa buong mundo bilang martial artist. Ang Sword Demon ay talagang napakatalino, dahil matapos na makita ang mga bakas ng marka ng blade sa mga katawan ng mga ito, ay aminado siya na sa kanyang kasalukuyang sword technique, ay kahit siya ay hindi ito magagawang matalo ang Blade God. Kaya naman ay nagdesisyon ito na upang magawang matalo ang Blade God, ay kailangan niyang makipaglaban sa isang sword technique na kasing lakas ng Blade's God technique, at ito ang mga bakas ng marka ng Heavenly Demonic Sword Art na naiwan sa Sapphire Monolith. Ang mga Council Elder ay nagdesisyon na hindi nila makakaya pa na mawala din ang Sword Demon, kaya naman ay hinayaan na nila ito upang magsanay laban sa mga marka na naiwan ng kanilang demonic cult founder sa Monolith. Ngayon ay naiintindihan na ni Yuwon na ito pala ang dahilan na kung bakit mayroong destructive sword technique sa likod ng Monolith. Ngunit napapaisip naman ito na kung bakit ang destructive sword technique ay maituturing lamang na basic sword movements. Matapos ang 4 na taon, ang Blade God ay nagpakita sa demonic cult, sa Shiwan Mountain. Dahil makalipas na ito ng 4 na taon na nagpunta sa demonic cult ay ibig sabihin ba nito na nagawa munang matalo ng Blade God ang Wudang Sword bago siya magpunta dito? Sinang-ayunan naman ito ng Left Guardian at sinabi na ang huling kalaban ng Blade God ay ang Sword Demon. Ang Sword Demon at ang Blade God ay naglaban ng 4 na araw, at natapos lamang ito sa pagkakatabla ng resulta. Ngunit ang Sword Demon ay nagbayad ng malaking pinsala dito, dahil nawalan ito ng kanyang kanang kamay dahil sa pagkakaputol nito, na itinuturing bilang kayamanan ng isang martial artist. Matapos nito ang Blade God ay hindi muli pang nakita sa martial realm. Maraming lumabas na balita sa kung papaano ito namatay, matapos na may palabas ang kanyang buong life energy hanggang sa paano itong nawala ng biglaan dahil sa ito na ang naging tanging tao na nagkamit ng titulo sa pinakamalakas sa mundo ng mga blade user. Ngunit matapos ang pangyayaring ito ay ang kanilang demonic cult ay nag-iba. Ang Sword Demon na nanghina ang kanyang life energy dahil sa pakikipaglaban nito sa Blade God ay bumaba sa pwesto bilang ang Vice Lord, kaya naman si Qian Muhua, na anak na babae ng dating Lord ay naitalagang demonic cult Lord sa edad na 16. Dahil sa walang magawa ang ibang mga clan na pagsilbihan ang isang babaeng Lord, ay pinilit nila ito upang baguhin ang kanilang naging tradisyon sa pagpili ng susunod na Lord gamit ang Holy Fire. Kahit na isa itong Lord, ay wala itong kapangyarihan,
kaya naman ay dumating ang kanilang clan system. Ang Lord Xianhua ay may 5 asawa sa kanyang buhay, 2 sa mga ito ay ang estudyante ng Sword Demon at sila ang naging ugat ng Dark Clan at Sword Clan, ang 3 iba pa ay mula sa mga anak na lalaki ng First, Second, at Third Council Elders, sila ay miyembro ng Blade Clan, Poison Clan at ng Sound Clan. Sa wakas, ay upang makapagpalaki ito ng mga hinaharap na henerasyon, ay itinatag ng Sword Demon, ang Demonic Academy, at alam ba nito kung bakit niya ito sinasabi sa kanya ngayon? Sabi naman ni Yuhun na ang gusto ba nitong sabihin sa kanya na ang tunay na layunin na Demonic Academy ay hindi ang magpalaki ng hinaharap na henerasyon. Sinang-ayunan naman ito ng Left Guardian at sinasabi na may 2 layunin ang Demonic Academy, at ang una dito ay ang makahanap ng tagapagmana ng tunay na kaalaman ng Heavenly Demonic Founder. Ang Sword Demon ay aminado na may kakulangan ito sa kanyang pag-unawa, upang maisagawang muli ang Heavenly Demonic Sword Art. Ngunit naniniwala ito na sa mga salin lahi ng Qian lineage, ay isa sa mga ito ang makakagawa na makuha ang sekreto at ng Epiphany. Dahil dito ay sinigurado niya na ang Detention Center at ang Sealed Demon Cave, ay malapit kaya dito niya inilagay ang Demonic Academy na kanyang inumpisahan. At mula dito ay naglatag ito ng mga batas upang maprotektahan ito laban sa mga clan na may malakas na kapangyarihan sa loob ng demonic cult, at ayon dito na kung sino man ang mapatunayan na matagumpay na may segowa ang Heavenly Demonic Sword Art ay dapat natanggapin bilang ang kailang Lord. 500 taon na ang lumipas mula nito, ngunit ang Sword Demon ay hindi nagawa ito, at naging isa na lamang itong sabi-sabing tradisyon ng mga Guardian families, hanggang sa dumating ito ngayon. Habang tinutulungan ang Lord, ay nakita nito ang Heavenly Demonic Sword Technique dito ng maraming beses sa loob ng labanan, kaya naman ay sa isip ba nito, na hindi nito malalaman ang sword technique na isinagawa ng ating bida. Sa sinabing ito ng Left Guardian ay nabigla naman ito. 3 taon ang nakakaraan, ay nakita nitong isinagawa ni Yuhun ang Heavenly Demonic Sword Art, kontra kay Senior Instructor Ho sa kanyang pagkuha ng yellow tag dito. Nagulat ito habang pinagmamasdan ang ginagawa ng 2 paglalaban, dahil ang ginawa ni Yuhun ay sobrang polido at pabago-bago kumpara sa Heavenly Demonic Sword Technique na alam nito, hindi kaya ito ang tunay na Heavenly Demonic Sword Technique. Sabi pa nito na noong oras na iyon ay hindi pa siya nakakasigurado kung ito ba talaga ang final epiphany ng Heavenly Demonic Founder, dahil isa lamang itong single technique, at may malaki pang posibilidad na ang kasalukuyang Lord ay itinuro ito sa kanya, kaya naman ay nagdesisyon itong obserbahan pa ito. Ngunit nang makita niya ito ulit sa bilanggo na nakaharap nito sa kanilang ikatlong pagsusulit ay nakumpirma na niya ito. Kaya naman ay tatanungin niya siya sa isa pang pagkakataon, kung nagawa ba nito na mapagtagumpayan na matutunan ang Heavenly Demonic Founder Epiphany. Tinitigan lamang ito ni Yuhun, ngunit wala na itong pagpipilian pa. Kaya naman matapos na ikumpirma ito ni Yuhun sa kanya, ay masayang-masaya itong lumuhad kay Yuhun. At sinasabi na siya, si Li Huamyong, ang Left Guardian, ay binabati ang tunay na tagapagmana ng Heavenly Demonic Founder. Ngunit kinausap naman niya ang Left Guardian na kung maari ba itong magtanong sa kanya, dahil sabi nito kanina, na may 2 layunin kung bakit itinayo ang Demonic Academy, ano ang isa pang layunin. Napatigil naman dito ang Left Guardian, sa Precious Library ng Demonic Academy, ay nagtungo si Yuhun at Left Guardian dito, kaya naman ay nagtataka ang bantay at napapatanong kung ano ang dahilan kung bakit ang Left Guardian ay napatungo dito, sinagot naman siya nito na nais nilang pumasok sa underground vault. Namamangha naman ito dahil ba kaya ito papasok sa underground vault, ay nagawa na nitong maipasa ang ika-6 na pagsusulit. Maya-maya pa ay sinamahan na sila ng bantay patungo dito. Sa isip ni Yuhun na base sa kanyang mga narinig ay mayroon talagang basement sa Precious Library, at nakakamanghalang dahil isa siya sa makakakita nito ng harapan. Nang makarating sa pintuan ay malugod naman itong binabati ng mga bantay dito sa pagdating ni Left Guardian. Matapos ay agad nitong inutusan ang mga ito na buksan ang pinto ng underground vault,
Nagulat naman ang mga ito sa kanilang narinig na utos mula sa Left Guardian. At mukhang nagawa na nitong makapasa sa ika-6 na pagsusulit, dahil mukha lamang itong isang mayamang bata na walang alam sa kahit na anong martial art, ngunit nagawa nitong matalo ang isang council elder ng kanilang demonic cult, at hindi nito sukat akalain na ang underground vault ay mabubuksan sa panahon ng kanyang pagbabantay dito. Kaya naman ay nagsipaghanda na ang mga ito na ipasok ang mga susi upang magawang mabuksan ito. Nagtakda ang Left Guardian na magtatakda ito ng bilang upang sabay-sabay ang mga ito sa pihit ng mga susi na hawak nila. Nang matapos itong mabuksan ay may napansin naman dito si Yuun. Sa pagbukas ng pintuan ng underground vault, ay nakaramdam ito ng lamig na nagmumula dito, at may naamoy itong hindi niya matukoy kung ano, parang amoy ito ng isang leather, ngunit kakaibang amoy ang napansin nito. Agad naman nang pumasok ang dalawa sa loob ng silid na ito, at may ipinakita dito ang Left Guardian, at sinasabi na ito ang ikalawang layunin. Nagtataka naman dito si Yuun sa kanyang mga nakikita sa lamesa, dahil ito ay isang braso at mga leather, mukhang ang naamoy nito kanina pa ay ang amoy ng embalming chemical, at hindi pa ito, dahil ito ba ay mga sugat, at mukhang ito ay sugat na nagmula sa isang blade, ngunit ang mga ito ay hindi mga normal na sugat na gawa ng isang blade, at nakakaramdam ito dito ng sobrang pagkatalas, at agad naman itong napapikit.